Hello mga kapatid, kumusta po? Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Glenda Resurrection. I'm a cancer thriver and welcome to our channel. Okay, marami tayong pinag-uusapan dito sa channel na ito na makakatulong sa ating journey to better health. This is for patients, survivors, love givers, ito yung mga kapamilya, and also sa mga medical practitioners po na nakatutok sa atin. Welcome po, maraming salamat. Alright, sa araw na ito pag-uusapan natin radiation, paano pag hindi gumana ang radiation. Okay, hindi siya nag-work. Kinumpleto mo pero hindi siya effective. Okay, so isa sa mga previous videos natin na mention ko, na ikwento ko ang isang pasyente, I think we were chatting, tapos ang sabi niya, sabi po kasi ng doktor mag-radiation para hindi na bumalik. Okay, ini-encourage ko po ang lahat na maging mapagsaliksik sa mga ganitong statements. Okay, or kung ano pa man na sinasabi sa atin, we have to be analytical kasi kung member po kayo ng mga support groups at meron po dyan mga nag-recur, mga nag-stage 4 automatic after yung dumaan sa treatment, tanongin nyo, nag-chemo po kayo, malamang sasabihin po nila ay, opo, nag-radiation po kayo, opo, pero nag-recur pa rin. So, ibig sabihin, maliwanag, walang garantiya na pagka nag-chemo ka at nag-radiation ay hindi na babalik. Lalayo pa ba tayo? Ako po ay isang classic example. Matinding chemo po, 8 cycles, triple positive. So, meron din ako yung 18 cycles ng TRUST-2. And for the first cancer, meron po akong 30 cycles or 30 rounds of radiation. Pero nung graduate po ako, nung 22 cycles ko na ng chemo treatment, wala pang 3 months ay bumalik na naman yung cancer. So, I had to go through another surgery in 2019 at nag-10 rounds ulit ng radiation. So, I was okay for many years, 2020, 2021, 2022, 2023, bandang summer, saka may na-detect na naman. Okay, so, summer last year, meron na pong na-detect na problema. Actually, dalawa, magkasabay, magkasunod, halos, magkasunod. And mas una naming trinit yung second na na-detect, mas una naming trinit yun. Oh no, I think, kasi una ko nakita externally yung isa. Okay, so una namin trinit, I was on chemo, oral chemo from July, I think that was August. August, 2 sessions, September, wala. And then, July yata nag-start na ako ng oral chemo, I don't even remember. So, parang naka 3 to 4 sessions lang ako, nag-stop ako ng October. Okay? And then, yung isang nakita ko na sign na last year na problema, na gremlin, na-prove yun na official diagnosis kasi na biopsy this February na, yun nga, na another recurrence. Kaya ako naka-radiation ng Marso. Ang kaso, etong Marso, so, okay siya ng, healing siya ng April, May, gumanda ng konti. And then, parang June, napapansin ko, parang hindi yata ito natatapos. Meron pa rin. Hanggang nung isang araw, nag-chat kami nung nagpunta ako sa doktor, sabi niya, you have to talk to the radio-oncologist. And then, nag-chat kami ng radio-oncologist, I sent a picture, tapos sabi niya, looks like a recurrence. Sabi ko, bakit to nag-recur? Matindi naman yung radiation. Ginapitan pa ng Japanese technology na machine. Tomotherapy ang tawag. Sabi ko, bakit ho nag-recur? Doc, sabi niya, aggressive yung ano. Okay. Pag mga ganun sitwasyon, siyempre po nakaka-down at normal po na mag-react tayo na na-down tayo, na shock, na lungkot, na disappoint. Kasi, di ba, babalik-balikan natin yung radiation. Lalo kung 30 rounds yan. Alam niyo po ba, may kasabay ako noon na pag dating niya sa ospital, naka-wheelchair siya. So, wheelchair siya, pinapaupo para they could move around comfortably kahit papano. But there was one time na balitaan ko na nahulog pa siya sa jeep, nagko-commute lang sila going to Fairview. Ngayon, ako naman going there, sumasadsad na, nakakaano na yung emotional mental health ko kasi pabalik-balik. May time nga napakain na ako ng ice cream para lang maiba yung kasi nakaka-down din, nakakapagod po dahil sa Pasig pa po ako nakatira and then sa Alabang pa po yung hospital. Pero syempre, kailangan po natin magpagamot. Kaya po, nung nalaman ko na, uy, parang nag-recur, looks like a recurrence, na-disappoint po talaga ako. Na-down ako for, siguro sa tagal ko nang dumadaan dito, for a few minutes, I think. Umiyak ba ako? Umiyak din yata ako.
Kasi sumabay pa sa during that time, recently may pinagdadaanan ako emotionally. So umiyak din po yata ako. But because I've been in this journey 6.5 years, more or less naiintindihan ko na po. Ang importante kasi sa isa sa mga pagbabasa na nagawa ko is, sometimes they treat the disease but not the person. Ang importante, ikaw, kumusta ka ngayon? How do you feel? And during that time, maliban po kasi namamaga yung kamay ko, nasobrahan tayo sa pagluluto. So, minomonitor namin. Sana wag naman siya Sabi ng doktor na unang kinonsult ko, lymphedema, tapos ang dami naman. Hindi ko Punta ko doon sa totoong doktor ko, sabi niya, lymph drainage. Although by definition, parang same lang. Pero kukunin muna namin sa gamot, hindi sa machine. So, naka-steroids na po ako ngayon. Okay. Yung sa first doctor, sinunod ko yung una niyang pinayo, pinaubos ko muna yon. On the last day, saka ko ininom yung gamot naman, line-up naman, itong doctor ko talaga. Okay. So, please pray for me. Kasi hindi ako makapagluto, kakagraduate ko lang. Certified cook na po ang inyong kapatid. Hindi ako makapagluto. Kasi kapag kain ko. Anyway, so, medyo na-down din po ako. And kayo mga kapatid, pag dumadaan kayo sa ganun, okay lang ma-down, okay lang mag-express ng emotions. But after that, babangon ka pa rin because I have to think about business, make major decisions about business, and work. Siyempre, kailangan magtrabaho. Ako rin po kasi ang nagtatrabaho for myself. Ito pang pinili kong landas, hindi yung pumila. Kasi wala pong pipila din for me. Hindi po ako basta pasyente lang. I'm also a worker. Kailangan ko rin pong magplano para sa future, may pinapatakbo pong mga hanap buhay kahit papano at nagsistart pa po ng iba, tapos kakagraduate ko lang po ng cooking, graduate po ako sa culinary school and I have to continue my training para po talaga maging chef na tayo. Okay. Ngayong kagabi, hindi ako nakatulog. Nararanasan niyo po ba yun, yung minsan hindi kayo nakakatulog? Meron po kasi akong maling niluto kagabi, maling kinain. Nagluto ako ng chicken adobo. Ang nilagay ko, coco. Nagluto ako niya ng pandemic. Ang sarap. Coco, ibig sabihin, kokwa siya na hindi matamis. Lalayo kong mag-soy sauce. Yung soy sauce po kasi, isang kutsarang soy sauce, equivalent to 900 milligrams yata, or milligrams of sodium. Na at ang kailangan lang natin is 1,000 plus. So, sobrang taas niya. So, ang nilagay ko is, masarap pa naman ako magluto ng chicken adobo. Yung kagabi nilagay ko coco, ayan, tapos nagbasa pa ako ng gabi. Tapos alas 3 na, malamang alas 3 na, alas 2 na gising pa ako eh. Gising, nagsulat na nga ako eh. So, ang dami kong naiisip habang gising ako. Pag daw po hindi tayo makatulog sa gabi, sikapin na, bumangon na lang kasi dapat ang brain natin, ang rehistro ng higaan sa brain natin ay dapat tulugan. Hindi yan higaan para mag-isip. So bumangon ako at nagsulat ako ng ilang bagay na aayusin ko sa buhay ko. At ito po ay isang healthy na practice na pwede rin natin gawin. Ito po ay pinag-uusapan din nung talagang may napanood ako na mga health advocates from the US, cancer thriver, 21 years ng stage 4, pero napaka-healthy pa rin. Sometimes your life, even your diet, is not perfect as long as there's progress. Okay, nag-i-improve ka, and then when you make mistakes like I did last night, ililista natin mga pagkakamali. Sa pagkakamali kong yon kahapon, nilagay ko na rin yung mga gusto ko o dapat kong i-adjust sa buhay ko dahil hindi nga nag-work. And I'm dealing not just with one meds, pero diba? Yan ay grace ni God at tamang pagkain. At sabi nga po rin, yun nga, pansin, blessing lang. Nagpunta ako ng studio yung isang araw. May tatlong nakapansin, uy, iba itsura mo, ang ganda ng skin mo ah. Una yung director namin na babae, producer namin na babae, tapos 2 male co-dubbers. Sabi nila, uy, ano ka ngayon na hindi yung Kasi I feel good, except for my hand lang masakit. Tapos sinahat compress, kinupog compress. And may pang spray na binigay yung doktor. Okay, recommended yan, recommended. So kagabi nag-iisip ako, baka po may ma-share tayong insight. Ano ang mga dapat kong ayusin sa buhay ko kagabi? Una, mag-heavy breakfast. Heavy ang breakfast and lunch dapat. Huwag na magluluto sa gabi. Kasi gusto ko rin may natitirang ulam sa gabi para umaga heavy breakfast ko. Pero kailangan ayusin ko yon. Dapat magluto sa umaga. Sabi nga rin ng nephew ko kanina tumawag kasi we are both on training para maging chef. Sabi niya, ate, huwag ka na magluluto sa gabi. Magluto ka sa umaga tanghali. Huwag mo na yan ipagpabukas kasi hindi na rin maganda yung ulam. Actually, may rule din kasi na kapag 4 hours na yung ulam, ang dami na rin yan bacteria.
Okay? Sabing ganon. Sabi raw ng teacher niya dati sa culinary school nung college siya. Sabi ko, wala akong pakialam sa opinion ng teacher mo. Basta kumain ka pag niluto ko. Okay, that was before. Pero ngayon kailangan ko mag-heavy breakfast during, in the morning, and then lunch. Para sa tanghali, or sa hapon, ay ano na lang, gulay na lang. Okay? Kaya dapat mahiga ako agad. Dahil pag gulay lang kinain ko, ang bilis ko namang gutumin or saging na saba or something. Okay. So, heavy breakfast, cook at lunchtime or cook during breakfast. Kasi nag-ano pa ako, nagsismoothie pa ako para may karga kagad ng gulay. And then, salad sa gabi or any kamote, fruit. Basta dapat lagi ako may protein during the day. And then number 4, plan your meals. Ang problema kasi sa akin, plan your meals weekly. Minsan kasi, dahil sa barangay namin ang bilihan ng gulay, kung anong makita kong gulay na yun at yun din binibili ko. Spinach, prutas apple, strawberry. Halos yun at yun lang din yung binibili. Kamatis, avocado, kasi palaman ko lagi avocado eh. Tapos minsan nilalagyan ko kamatis, yun at yun na lang. I have to plan my meals then para lagi ako may protein. Kasi nauubusan ako ng protein sa ref. Nauubusan ako ng isda. Katulad ngayon, bumili na ako ng isda dun sa tindahan sa karinderya malapit sa amin. Isda na may kanin. So, ulo ng salmon. Kasi yun yung talagang isdang gusto ko. Tapos, pusit na adobo. Tapos, may rice din. Ang mahal na ginastos ko, bumili pa ako ng turon. Naku, naka 200 ano yata ako. 280, ulam pa lang, may saging, may 25 pesos pa. So, parang 305. Ayokong gumasos ng ganon kamahal na 2 meals lang. Okay, buti na lang, yung isda, ulo ng salmon, hindi ko naubos. So, yun na yung tatanghalian ko mamaya. Diba? Yung pusit, bukas na. Okay, gusto ko yung ganon, yung hindi ubos-ubos yung ulam, para nakakatipid. So, kailangan planuhin ko rin po yung pagkain ko. Especially, I'm hoping to get a little bigger, lumaki ang katawan ng konti. And yung producer ko, yung director ko nung isang araw, nakausap ko, diabetic siya. Sabi niya, naka-steroids, pinapag-steroids din siya. Alam ko naman ang steroids ay lason. Pero, mayroon siyang sinuserve din na purpose. Sabi ko, ayoko siyang i-google ngayon, baka maasar ako. Pero kailangan talaga siya dahil ang goal is kung ano man yung inflammation dito sa kamay, ay masasama siya sa urine, ilalabas ng katawan. Para hindi mo na mag-machine. Kasi ang mahal din per session, 3,000. Tapos yung isang may magagaling na therapist. Pero malayo, nagko-commute lang ako. Mahihirapan po ako sa biyahe dahil hindi nga ako makapunta ngayon ng probinsya. Kasi ito lang ang pwede kong ipanggamit. Kaya ito, win-workout ko na ito. Para ito, papabayaan ko kasi para lumaki-laki yung muscle dahil ito yung ginagamit ko ngayon. Pag ito nasasobra ng pagod na sa gabi, tumataba na siya. Okay? So, kailangan bantay ni ingat. Yun yung part 1 na aayusin ko sa buhay ko. Meal at plan your meals weekly. Kayo po ba? Paano po ba kayo magplano ng pagkain? Weekly po ba? Iba po kasi ang galawan kapag may mga anak, no? Tapos kailangan magbaon sa school, kailangan magbaon sa trabaho. Yan, iba po ang galawan pag ganyan. Pero paano po ba kayo magplano? Pwede po kayo mag-share ng tips. I-comment nyo po dyan, okay? Para mabasa ng ating mga kapatid. Ako kailangan ko rin ayusin to. Planuhin yung pagkain ko. Number 2, bumili na para alagaan na sarili ko. Remember, ang topic natin, paano pag hindi nag-work ang radiation. So, bottom line is tuloy pa rin ang mga tamang ginagawa. Okay, ako ngayon, mas gagalingan ko pa sa pagkain, pagpaplano ng pagkain. Ito yung number 2, bumili na ng pH strip at glucose meter. Ang glucose meter ay para ma-measure ang taas ng sugar, ang taas ng glucose level sa ating mga dugo. Pagka kumain ka, mag-measure ka ng glucose level mo after 2 hours, sabi ng doktor ko. Okay, best to discuss this with your doctor kasi may mga normal yan. Parang 100 lang yata yung normal. Ako tinest ako before, parang 87 lang. Okay, a little over 100. Pwede na. Pero 100 lang yata yung normal. Tapos, depende pa kung ano yung oras ha. Merong yung fasting glucose. Maganda ang doktor ang mag-explain. Meron ako listahan dito eh. Tumaharap ko yun. Nilista ko yung sa likod ng resibo eh. Okay. Glucose meter maganda. Yun nga lang may tusok na involved. Ayan. And pH strip kasi maganda yung pH balance natin. Yung alkaline sa system natin. Magandang matest natin. I think 7 is ideal and 7 to 7
6.5 yata or something would be ideal kasi yun yung environment sa system natin, sa katawan natin na hindi tinutubuan ng cancer. I've been doing a research and meron isang lady na kinukwento niya, I'll fix myself. Pinayos niya yung sarili niya. Isa niya sa una niya ginawa ay nag-check siya ng alkaline level sa katawan niya. Meron siyang pH strip. Dito sa mga butika sa amin, wala. Kaya maghahanap ako pag nagpa-check up ako sa isang malaking hospital on Saturday. Magtatanong ako kasi malamang dun sa butika nila ay meron. Okay. Number 3, sleep. Be in bed at 9. Ito naman kasi dahil gising na gising ang diwa ko kahapon, nagbasa pa ako ng libro. Munti ko matapos yung libro. Okay, inaaral ko talaga. At naiintindihan ko kasi gabing-gabi na mag-aalas 11 na. Alas 11, medyo naiintindihan ko pa rin yung binabasa ko eh. Napataas kasi yung level ng cocoa na ininom ko eh. Kaya no caffeine for me today. Except for green tea kasi kasama yun sa iniinom ko na minerals. Okay? So dapat I should be in bed ng 9 p.m. Kailangan ko magdisiplina sa sarili kasi dito ako minsan nadadali sa tulog. And I think it was God telling me before, parang sinabi na sa akin ng Diyos, Glenda, it's not just the food, it's the sleep. Okay, kasi pagka maganda ang tulog natin, ang taas ng power ng NK cells or natural killer cells natin na pumupuksa doon sa mga nag-grow ng mga cancers na malilingit sa loob ng katawan natin. Okay? May mga pag-aaral pong ginawa dyan. Yung tumor, growth ng tumor regulated kapag maganda yung tulog, hindi stressed out ang pasyente, o mataas ang power ng natural killer cells or yung NK cells. Okay? So, kayo po, anong oras kayo natutulog? Ang sabi sa pag-aamin, mga nagsasabi na between 10 and 11 p.m. would be ideal. Ako I have to be in bed ng 9 p.m. para unti-unti na. Kaya lang, yung time kasi na yon, mayroon gusto ko pang magbasa, kaya I have to read na lang during the day para sa gabi, chill na. Pag nag-red light na ako, pinatay ko na lahat ng ilaw, naka-red light na, mag-oxygen na lang ako, after na naantokin na ako. Okay? Alright. So, kailangan matulog na ng 3 or ng 9 or in bed na ng 9 p.m. para chill na. Number 4, deal with emotions. Alam niyo po ba, inaaral ko kahapon, talagang yung belief na Unitarian, yung magkakahiwalay ang function ng emotions, ng heart, ng brain, sa physiology ng tao, hindi na po yun talaga totoo. Obsolete na yun. Sobrang connected sila. Pwedeng magpadala ng command ang cell, ang brain sa cells na ganito, ganyan. May mga elements kahapon. Sabi ko, i-discuss ko to rito sa vlog natin one of these days. Na gaano ka-powerful, especially kapag nasa-stress ang tao due to circumstances at home. May nakaaway sa trabaho, may nakaaway sa pamilya, uncertain, natanggal sa hanap buhay, hindi alam kung saan kukuha ng pangmatrikula ng anak. Ang lakas ng impact nun. Kasi may dalawang klaseng stress. Yung acute stress, yung daman-daman natin, daming trabaho, daming deadline, chuchu, mga ganon. Meron yung chronic stress. Ito yung mga minsan ongoing situations na hindi na natin nararamdaman yung impact. Pero meron na palang, eventually may magmamanifest na sa health natin na symptoms. Okay? Symptoms. Kasi yun yung paramdam ng katawan natin na something is wrong. Okay? Para sila mga baby, yung mga cells natin, yung mga hormones, para mga baby yan. Hindi sila nakakapagsalita pero they manifest themselves through symptoms. Kaya babantayan natin yung acute stress, okay, pero mas matindi yung chronic stress. At usually, nangyayari yon pag may mga ongoing situations. Uncertainties, wala kang control sa nangyayari sa buhay, lalo na kapag on treatment for cancer, mga ganong bagay. Okay, so ito titingnan ko ngayon because recently, I went through a difficult situation emotionally. And I thank God because I have a friend na nung kinuwento ko sa kanya, the same night it happened, sabi niyo sa akin on the phone, sige, iyak ka lang. Tapos, nung Sunday, siguro dahil dinaramdam ko pa yon, alam niyo bang nahilo ako sa church nung Sunday? Hindi ako mahiluhing tao. Never akong nahilo or namatay. Nung elementary ako, may classmate ako, lagi nahihimatay. Never ako. Nahilo ako sa church nung Sunday. Di ba tayo kapag may nararamdaman, parang kinoconnect natin lagi sa cancer? Parang hindi ba ang bigating kasi ng shoes ko. Yung shoes ko kasi, may malaki akong shoes na white. Meron kasi akong
Gusto kasi yung SB19. Tapos may mga bagets doon, ang lalaki ng shoes. Si Josh, gusto ko yung batang yun. Ang lalaki ng shoes niya. So may binili ako shoes. Eh, syempre, bata naman yun. Eh, ako, I'm 51 na. Pero gusto ko pa rin. Suot ko nung Sunday, nabigatan yata ako. Kulang din ako sa tulog. Tapos, gumaganon yung ano ko, yung pa ako parang hindi level yung semento sa church. Buti na lang nandun yung isang friend ko. Sabi ko, sis, nahilo ako. Pakidala ako sa pastor for prayers. Di naisip ko kagad. Ang ginawa niya, tinawag yung pastor. Sabi, Glenn, saan kailangan mo? Pinatawag niya. Tapos nagpatawag ng doctor. So, sinek yung BP ko. Hindi rumirehistro yung BP. So, sobrang kami, ma'am, relax ka muna. Sobrang tension. Tapos buti yung isang best friend ko dumating din. Nasa grocery lang pala. Taga Batangas pa yun. Tapos, eventually, nakunan ako ng BP. Ang taas! 140/97, usually 120/80 lang. Sabi niya, ma'am, ano yan, normal, but it's high normal. Okay? Mataas siguro na tension ka lang. Tapos sinatanong ng best friend ko, puyat ka ba? Sabi ko, puyat ako. Tsaka gininawa ko, nakita nila kasi nandun ako sa gilid ng church, tutok na tutok yung aircon, so pinahiram ako ng jacket. Tinapos ko kasi yung preaching, lagi kong tinatapos, syempre, ang service. Tapos, nung chinek na yung heart rate, normal. And then yung, ano ba? Heart rate, oxygen level, I think, normal naman. Oh, praise God. Tapos yung mga kapatid, kapag sinecheck kayo ng BP, tas mataas, kalma lang. Kasi yung iba, doon lalo inaatake, doon lalo napapa. Tapos nung medyo nahimasmasan na ako, sabi ko doon sa ate, and doon pa nakapaligid yung mga tao. Diba, nahilo ako. Sabi ko, ate, hindi kaya buntis lang ako. Tapos nagtawanan na sila. Ano yan, Immaculate Conception. So, medyo kumalma na. Tapos yung pastor, yun, hindi yung sinabi ko. Tumawa na tumawa. Tapos, sinama nila ako sa pagkain. Okay. So, I think naka-apekto sa akin emotionally yung ng situation na dinaanan ko recently. So, ang ginawa ko, sabi ko, hindi na inisip ko, ano ba, mahiluhin na ba ako? Sabi kasi, ma'am, pagka umulit pa yan, magpa-check ka na sa ENT, baka vertigo, malamang, kasi sa phone, yung malimpihit. Parang, come on, Glenda, you're 51, you have to be careful. Minsan kasi medyo bargas din po ako kumilos, mabilis. So, pag gano'n, hindi na naman nangyari. So, ang ginawa ko, tinest ko yung sarili ko. Sabi ko, hindi na nga ako makapagluto dahil sa kamay ko. Pati ba naman yung mga hiking ko sa bundok, hindi na po pwede dahil mahiluhin ako. Ang ginawa ko, the following day, Monday, naglakad ako dito sa barangay namin, naka 5,000 steps ako. Tapos nag-workout ako sa gym, nag-muscle, nag-strength training para magka-muscle sa legs. Kasi sabi ko, kailangan malakas ang legs ko kasi nagkakaroon ng sarcopenia, nababawasan ng muscle mass. O yun. After that, nandito pa ako sa bahay, hindi kumain, chill ng konti. And then, meron akong, punta ng studio. So, may nilakad ako sa studio, may ka-meeting ako doon. Alam nyo, pagdating ko sa bahay, di pa tapos yung lakad-lakad ko dito, naka 10,775 steps na ako. May exercise pang involved yun. Walang hilo. Chinek ko talaga yung sarili ko. At nakatulog ako noon kasi naman ng maayos. So, tinututukan natin ganun kasi syempre ayaw natin na may iba pong problema tayong aalalahanin. So, ang pinaka lang nito, ito pa pala may dudugtong din ako. Regarding, yung radiation na hindi nga nag-work, consult my doctor and then consult my surgeon on Saturday, Thursday yung isa Saturday, para naman dun sa, for the same problem. Ano magagawin? Surgery ba? Patanggal na or something? Hindi ko alam kung anong gagawin. Okay? So, ang pinaka-bottom line din po rito, may times na, work, minsan hindi. Maganda makipag-discuss po makipag-usap sa mga doktor natin kung yung mga next steps. Pwede mag-react ha. Hindi natin pepekein yung strong ako, kaya ko. Hindi. Kung kailangan umiyak, matensyon, manervous, go! Ilabas mo yung negative emotion kasi pag kinimkim natin yan, lalo tayo magkakasakit. Alam niyo po ba yung unexpressed emotions, isa yan sa matinding factor, itinuturong factor kung ba't nagkakaroon ng lung cancer at skin cancer ang mga tao. At iba pang cancers, kailangan marunong tayo mag-express ng emotions, negative emotions. After that, kasi yung emotion yun ay tungkol sa nangyari nung araw na yun, nung oras na yun. Mag-express ng emotion, mag-rant on the phone with your friends. O ako na hanggang Sunday, nagra-rant pa ako. Sa Sunday ulit, magra-rant pa ulit ako doon sa isang taong may kinalaman doon sa nangyari.
Kasi I want to express my emotions. I want to be true to myself. Para hindi na ako magkikimkim ng ganyan. Kasi magkakasakit ako lalo. Okay? Kayo po ba, paano kayo mag-express ng emotions? Nililihim niyo po ba? Ako, baka po hindi makatulong. O, syempre, huwag tayo mananakit ng kapwa. Huwag din natin sasaktan ng ating sarili. Pero it's good to talk to someone and express talaga yourself. Okay? Ngayon, pag may ganitong nangyari, matapos kang mahimasmasan, magpapayo sa doktor, magpa-pray sa friends, mag-iisip ka pa rin anong mga gagawin kong parte sa buhay. Okay, so definitely ayoko mag-chemo. I will not be able to function well the way I am functioning now if I am on chemo kasi manghihina ako. Hindi na nga issue yung kalbo-kalbo, although nakaka-shock din yun eh. Pero yung manghihina naman ako, I won't be able to do all the things that I need to do. So kung meron pa tayong ibang alternative, may options, kung radiation hindi rin nag-work, consult the doctor kung anong dapat gawin. And for my part, gagawin ko yung mga nabanggit ko kanina, ayusin ang pagkain, planuhin ang mga meals, para marami pa rin masustansyang pagkain, gulay, tapos bumili na ng pH strip, glucose at glucose meter para ma-monitor ang timpla ng katawan, kung mataas ang sugar level, at kung acidic ka masyado, sa pH strip makikita yon. Kasi nag-grow ang cancer sa acidic environment. Medyo titigil-tigil ako muna nga rin yung isang fermented food dito na alatan ako, taas pala ng sugar level nun. Dapat less than 100 grams ang kakainin mo. Kasi baka nakakadagdag yun sa acid sa katawan, okay? And then sleep. May babanggitin lang ako sa glucose meter. May narinig ako sa isang in-interview na celebrity nung isang araw. Diabetic siya for many years na. Nung pinauwi siya ng doktor niya, noon pa to, sa Pilipinas from the States, yung doctor niya rito sabi, eat whatever you want. Sabi niya, Doc, pero di ba diabetic, dapat ganito? Sabi ng doktor, ang ganda nung sinabi ng doktor, because I want you to learn from your experience. If you eat something, you test your glucose level at nag-spike, huwag mo na kainin. But if you eat something at hindi nag-spike ang glucose level, you can still eat it, you can still enjoy it. Pero ang ganda nga, ay bibili kong glucose meter para din kahit paano hindi naman, sobrang limitado. Although, okay naman yung mga kinakain ko at nang I get my sweets from the fruits. Kasi ang daming fiber na kasama. And eventually, because I'm a cook now, eventually I can bake. Okay, malay nyo. Makapag-bake din ako. Magtinda tayo. Kasi kaya kong i-convert yung mga masasarap na sweets. Kaya ko na para healthy for us. Okay. Tapos, yun nga. Maliban sa pagbili ng pH strip and glucose meter, sleep on time. Okay, tansyahin yung oras ako between 10 and 11 yan. Maganda yan sa akin matulog. Deal with emotions if you need to go through counseling or to talk to someone or to rant. And then consult your doctor pa rin for advice. Kailangan na mamonitor pa rin po tayo ng ating mga pinagkakatiwalaang mga doktor. Kasi sila po ang nag-training at merong mga sapat na pagsasanay para po tayo gabayan sa ating pagpapagaling. Okay? And syempre, sa lahat po ng mga kapatid natin on chemo right now, we want to support you on your journey para po meron kayong guide. Kasi dito meron na nakikita niyo yung kulay pink na libro. Ayan. Ang stage 3G still available. Via Shopee po tayo ngayon. You can message me on Facebook. And I can also put the link in the description of this video. At yan po ay may mga gabay sa pag-handle ng buhay natin, pag-manage ng side effects physically, emotionally, kasi po ang pag-handle natin ng emotions during cancer treatment ay malaking factor din na posibleng mag-contribute sa recurrence o hindi pag-recur ng cancer. Yung mental turmoil natin, meron po ako mga binigay dyan ng mga tips, mga suggestions, strategies, and then spiritual struggles meron din po dyan. And if you want your own copy, it's on Shopee, okay? Napakaganda po ng libro, ang dami din po nagbigay ng mga magagandang feedback. And then, natutuwa po ako yung iba sinasabi. Dadalhin ko to minsan, dumating na rito sa anak ko sa probinsya, ipapadala na sa akin dito sa Japan. Tapos, nandito na sa Japan, mayayakap ko na. Nakaka-touch po. Dadalhin daw nila sa chemo. Okay, wag nyo lang walain. Alright, pero sige po, dalhin nyo sa chemo para habang naghihintay kayo, mababasa. Nakaswera isang kamay, nagbabasa yung isang kamay. Okay, so mga kapatid, may ebook din po tayo if you're abroad, gusto nyo ng mas mabilis, convenient, nasa phone nyo lang, binabasa nyo. Let me know. Meron po tayong ebook version yan. And when you order the ebook naman, meron pang bonus na 2 ebook, A Voice from the Cocoon, and How to Deal with the Fear of Recurrence. Pag ebook po ang in-order ninyo. Okay, message nyo lang po ako or lagay nyo sa comment section. Maganda message nyo ako sa Facebook
para ma-answer ko kayo directly. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all. Stay safe. Keep on praying. And don't forget, habang may nakikinig sa panalangin, matatapos din ang dilim. Bye-bye po. Bye-bye.